Yan guys, hello! For today's video naman, papakita ko sa inyo si Kasuto. So ito yung ano ko, magiging ko ng main na Moonlord. Ito ay nabili ko, if naalala nyo, meron akong binibuild na Union X dati. So pinaubaya ko na siya sa tropa kasi meron ako nakita account sa Facebook na 2-in-1 eh. So, merong magma sa Moonlord, merong light set. May light set sa sa Gladiator. So, yun yung dahilan kung ba't ko to kinuha. So ayan, pakita natin yung stats. So, baka ma-compare nyo din to kay Union X kasi si Union X malakas na rin yun eh. Actually, nakakuha nga yun ng times 7 na Pandora doon sa bigay. So, anyways, kung iaabol ko pa kasi ng full Pandora, medyo matagal pa. So, kinuha ko na lang ito. At, ayun nga. So, si Union X dati, di ba, naka 7.3 yun. So, 1K lang difference. So, hindi ganun kalaki. Ang difference yan, mainly, nandito yan sa magma. At saka, ito hindi din eh kasi mas mataas pa nga bigay nito eh. Mas mataas pa bigay nung kay Union X dito eh. Kasi kung ito naka-accessory ni Union X, mas mataas pa yun. Kasi plus 150 attack yun, plus 120 base. Yan. So ang current build nito ganito pa lang. So under development. So sa critical ko lang pa ako 2%, pero pwede na yan. Magic attack ko 8.3. Goal ko dito siguro mga 9.5 siguro. 9k, 9.5. So ayusin ko pa tong account. Di pa ako nag-update pati plates dito eh. So ayan. So sa damit naka plus 11 ako na armor. So wala pa tong suffix, pero most likely gagawin ko tong intellect at saka will. Tapos sa sword naka light. Tapos sa gauntlet naka magic. So yung iba sa gauntlet nag-10. Pwede rin yung pwede rin yung tent actually. So itetest out ko lang tong magic kung effective sa GDN. Pero kung mas effective yung tent, papalitan ko na lang din siya. So tingnan nyo na lang maigi kung tingnan nyo na lang kung maganda siya pagka nag DPS na kayo. So yan yung current build niya. So costume wala naman, magma set, magma sword, magma gauntlet, decal, frozen wings. Hindi pa nga to full set eh, baka buuin ko to. Pero iniipon ko kasi yung points para pag lumabas yung upgraded. So sa plate, hindi pa to updated. Naka 40 pa yan. 40 pa nga din itong ultimate ko eh. 40 ba? Ang gagawin ko dyan, papalitan ko to halos lahat ng magic attack. Pagka naka-farm na tayo ulit ng gold. Kasi medyo meron pa ako ibang karakter na binild kasi. Medyo magastos yung sa adept eh. Susunod yung video makikita niyo adept. So yan, pagpapalitan ko yan kasi 40. Tapos itong half moon slash na action speed, tatanggalin ko to. Papalitan ko to ng moonlight splitter na damage or half moon slash na damage. Hindi mo kailangan ng action speed pagka DPS ka pag hindi sa PvP. So yun yung ipapalit ko. Okay, sa yung card natin under development pa rin yan. So mamimili pa tayo ng mga cards. Naglolo ko yung naglolo ko yung DN pag nag-OBS ka. Kaya tumitingin ako dito sa second monitor, sa OBS na mismo.
So, kulang pa to ng Serpentra. Tapos, kulang pa to ng unique na Moltan, higher tier na Moltan. So, ang need yun na card sa Moonlord usually, Magic Attack, Vitality, Magic Def, Critical, Agi. So, yun yung mga need nyo. So, balancein nyo na lang kung saan yung mas need nyo. Kunyari, kulang kayo sa crit. Tapos, na-max out nyo na yung mga plate nyo, hindi nyo masingitan ng crit. Sa card nyo bawiin. Kasi, malaki din ang bigay ng card sa crit. Yung kay Bolts, ganun ginawa ko Yun nga maganda ngayon, kasi may other ways ka para mag-build. Pwede mong bawiin sa card, pwede mo bawiin sa rune. So, mas ano siya mas flexible siya timplahin. Tapos dito, isa kong rune, Magic Int, Magic Crit, with max HP, max HP, Magic Def. So, gano'n ang ginagawa ko sa kanya. So, Magic Def ko, 6.6. 60%. So, hindi na yan masama. So, pagka nag-build kayo ng ganito, yun nga, gaya ng sabi ko dun sa last video, pag nagbigay si DN ng card box, ibig sabihin yung card price magbababa. So, make sure doon kayo bumili. So, hindi ko lang sure kung magbibigay pa upcoming days kasi hindi ko alam yung magiging event sa December. So, pero baka sakali yan magbibigay ng card box. So, make sure kung kailan magbaba, doon kayo bumili. And mas maganda rin na bumili na lang kaysa mag-craft ng mga 40 below na card kasi mahal lang agit. Ordinary agit. So, ito ayun nga, yung yung Power of Mastery, ano tawag na? Yung pag dinisassemble mo yung card, yung pang-ups dito, Crystal of Power, ayun. Yung Crystal of Power kasi usually kinukuha ko yan sa DQ. So, parang 6 yan per day. 60 yun. So, ito, aabot din to by GDN, mamamax out ko tong Magic. Hindi ko lang sure kung mamamax out ko din yung Int kasi from 0 to So, ito, yun. Yung character na to is under development pa. So, pagka pwede nyo itong masundan. Pero, same lang to kay Union X sa build. Skill build. So, ito, pang pang SDN hardcore to na build. Yung iba kasi hindi na naglalagay ng line drive. Pero ako kasi para mas safe mag-lure, naglalagay ako line drive. So, pag SDN hardcore build, ang ginagawa ko hanggang line drive, itong Cyclone Slash ang nile-level 1 ko para makakuha ko yung SP na needed para dito. Pero pagka pure DPS ka, ito, tatanggalin mo lang tong apat na to, mamax out mo lang tong Cyclone Slash. Parehas lang yan. Ganyan lang din. Tapos pwede ring level 1 tong Counter Exile. Tapos syempre sa Moonlord, ito yung mga spammable. So, si Moonblade Dance, saka si Flash Dance. So, lagay lang kayo nun. Sa expert naman, ito din yung isang dahilan bakit ko binitawan si Union X. Di ko lang ba't naka-Mind Conqueror to. Kasi si Union X, ang expert nun is 60. 62 ata? 63. So, medyo ano pa yun, medyo malayo pa sa katotohanan. So, ito kasi magagamit na. So, ang judgment ko doon kasi mahirap magpatas ng expert. Kaya kinuha ko na to. So, usually ang kinukuha dyan, itong Crescent Cleave, Half Moon Slash, saan pa? Provoking Slam. Yan. So, pag nag-run ka ng GDN, usually yan ang need mo. Kasi, importante ang pwede nga hindi Crescent Cleave Kasi hindi naman to spammable. Wait lang.
Importante dyan itong provoking, half moon. Pwede itong moonlight. Pwede din ang sana yan. Yan, pwedeng ganyan. Provoking, moonlight splitter, half moon, tsaka impact wave. Impact wave kasi ano yan eh. Magic yan eh. Ayan o. Password. Spammable pati. Ito kasing Great Clip, hindi ito masyado spammable eh. So, pero ito kasi pwede mo din kunin kasi pag boss, magandang DPS to sa boss kasi marami siyang individual blades. So, mas malakas DPS niya kasi gumagapang siya. So, depende na lang kung saan nyo gagamitin. Doon nyo kunin yung expert na need nyo. Pero ang pinaka-mandatory dyan talaga ito. Provoking Slam. So, yan. Yan yung skill build. Ano pa ba? Combined skill ko, syempre combined skill yung mga need, magic attack, critical, final damage, damage increase, saka HP. So, yun most likely yun. So, currently, under development pa to. Target ko dito, 9k to 9.5k na magic attack. Ma-achieve ko yun pagka nagpalit ako ng accessory pag lumabas yung GDN unique. So, ang iniisip ko kasi, kung mag-forset ako na ganun or magtuto ako dalawa nito tsaka dalawang epic. Iniisip ko pa yung maigi, hindi pa 100% sure. Titingnan ko yung difference ng stat. I think gagawa din ako ng video about doon para hindi kayo mahirapan mag-isip kung ano yung magandang combination ng accessory for Moonlord. Kasi hindi ko naman kailangan tong elemental eh. Tapos itong 92 na set bonus na attack magic attack, makukuha to sa stats eh. Kunyari nag-rose ka, mas mataas pa bigay nun kesa dito actually kasi 0.8 eh ang conversion ng kunyari 1.8 is equal to 0.8 magic attack. So mas mataas bigay nun kasi 224 something yun pagka epic. So ayun, pag ginawa ko na yun, mag-update ako sa inyo. Tingnan natin kung ano magandang combination para di kayo mapaspend din masyado sa game kung ano yung kasi mahirap mag-farm ng gold eh. So mahalaga meron kayong makikita ding mga guide kung ano yung magandang gamitin or hindi. So, yan lang. Upcoming mga video. So, meron pa akong i-upload na adept. Meron tayong tawag nito. Ito yung kasama nito, si Sivrak, Gladiator, tapos si Bolts, at saka yung latest update ko kina Corazon. Yun kasi yung mostly na account na gagamitin ko ngayon for GDN. So medyo pumaldo tayo gawa ng syempre bonus, pampasaya sa sarili. So yun lang guys. See you on the next video. Bye bye.